buhay lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw po ng Huwebes. Ngayon po ang ating programang Palakat Streamline ngayong June 18, 2026. Ako po yung lingkod, Alvin Remo, at mapalad po tayo ngayong umaga dahil makasama po natin ang hepe ng PAAD o ang Public Affairs. Ang Public Affairs and Assistance Division ng City Mayor's Office. Wala pong iba kundi si Dr. Mary Ann Antinor. Magandang umaga po, Ma'am Mary Ann. Good morning po, Sir Alvin. Hello po. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig ng Palakat Streamline. Ayan. So, kumusta naman po kayong umagang ito? Okay naman po, Sir Alvin. So, nakakatuwa po at nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Yes po. Parang last episode po natin, doon pa po sa dating natin studio sa Balisong Channel. Opo. Bale, padalawang beses po natin ito. Ayan. So, maraming salamat po muli. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, sino po ba si Ma'am Antinor? At konting background po sa paghawak niyo po sa office na ito. Okay po. So, ang Public Affairs po and Assistance Division po ay pinangunahan po natin taong 2023 po. So, Doc Mean Antinor po, kasalukuyan pong head ng Public Affairs and Assistance Division na kung saan under po ito ng Office of the City Mayor. Yes po. So, taong 2023 po tayo nag-umpisa ng pag-provide po ng function sa PAAD. Alinsunod po noon sa pagbibigay po ng task po at mga functions din po ng ating dating mayor po, Beverly Rose Dimacuha. So, Ayan. 2023 po tayo nag-umpisa. Yes po. So, ayun po. So, ano po natin, ay mga barangay. Yes Ang po. ating pong nakakasalumuha araw-araw. So, ang Public Affairs and Assistance Division po is serves as a support arm po in facilitating both administrative and public service function. So, sa kasalukuyan po, yung mandato po ng PAAD ay nakapaloob sa 3. So, ang una nga po ay yung Barangay Information Dissemination, kung saan lahat po ng coordinated services ay atin pong inihahatid sa 105 barangays. Apo. Pangalawa po, ang PAAD po ay nagsiserve din bilang repository po ng ating mga
correspondence and administrative issuances ng city. Kaya kung bakit po pangalawa po sa mandato natin ay yung records and correspondence management. Yes po. Pangatlo naman po, since ang atin nga pong opisina ay opisina ng atin pong mga barangay officials. So, tayo po ay may mandato rin ng barangay and records po and certification services. So, lahat po ng mga dokumento mula po ng kanilang pagkakaupo hanggang sa bagong mga mag-a-appoint po ng Yes mga po. panibagong official. So, nasa sa atin pong lahat ang kanilang mga dokumento. Ayan. Yun So, ilan po ito sa mga functions po ng ating PAAD? So, Yes po. himayin po natin, Doc Mean. Sige po. Umpisahan po natin yung Barangay Assembly Based Information Drive. Apo. Paano po tayo nagsasagawa nito at bakit po natin ito isinasagawa? Okay po. Alam niyo po, Sir Alvin, in support po doon sa City Mayor's priority plans and projects po for this term, so naatasan po ang Public Affairs na manguna po sa pagbibigay at paghahatid po ng impormasyon diretso po sa mga barangay. Kaya po, isa po sa naging flagship program po ng PAAD ay ito pang tinatawag na Barangay Assembly-Based Information Drive. So, layunin po nito na ihatid po sa mga mamamayan, lalo't higit po sa lahat ng barangay nga po natin, yun pong mga prioridad at mga bagong proyekto at inisyatibo po ng ating City Mayor, ganun din po ng City Government of Batangas. So, kung makikita nyo po, doon po sa pangalan ng programa, Barangay Assembly Base. So, nakatuon po ito sa mga assemblies po Apo. na ginagawa po ng bawat barangay po. Mula po pagpasok ng January hanggang Mayo at Hunyo po yun. So, ito pong Barangay Assembly-Based Information Drive ay nag-start po tayo January 19, 2026. So, ilan po sa mga naging programa po natin, yung paghahatid po ng mga impormasyon, hinggil nga po doon sa mga priority plans and projects po ng ating City Mayor. So, nagbibigay po tayo ng impormasyon sa barangay. Ang atin po naging pilot program po ay around 306 na Waterworks household members po. Waterworks, opo. Yes po, kasi assembly, General Assembly po every year ng atin pong Rural Waterworks ng 105 barangay. So, meron po tayo sa barangay na 80 organized in 60 barangays na mga rural waterworks. Opo. So, yun po yung ating una naging programa ng Barangay Assembly Base na nag-start po tayo, 3 barangay, Talahib, Pandayan, Santo Domingo, at saka Pumalibao. Yes po. So, bukod pa po dito, yung Barangay Assembly Base din po ng ating mga Kalipi Federation Assemblies. So, naghatid din po tayo ng mga impormasyon sa mga General Assemblies din po. Nangyayari din po yan between February hanggang June. Ang atin pong mga Kalipi members. And then, aside po doon, yung mismong barangay assemblies po, Yes po. nag-uulat po Apo. sila, yung atin pong mga barangay officials, nag-uulat po sa kanilang mga constituents. Yung pinaka-report po Yung nila. pinaka-report po Apo. nila. So, pinupuntahan din po natin yun. Sa kasulukuyan po, Sir Alvin, yung katatapos lamang po naming Barangay Assembly Base, natapos po halos nito pong katatapos lang na Mayo. So, nagkaroon po tayo ng 97% na rural waterworks reach. 3 barangay lang po ang hindi talaga natin napuntahan. Ito mo ba yung tawid Ito po dagat? yung tawid dagat. Opo. So, may ilan po tayong barangay na hindi napuntahan. Tapos, kasama din po dito yung 75% na Kalipi members naman po during their assemblies. So, sa total po ng mahigit 10,000 pong mga Kalipi members, tayo po ay nakapaghatid ng impormasyon sa mahigit na 7,000 members po nila. Yes po. So, doon naman po sa mga barangay assemblies, so meron po tayong 68% na na-reach. Kaya po kung bakit ganon, kadalasan po, Sir Alvin, nagkakasabay-sabay yung schedule. Opo. So, yung scheduling po ay halos hindi po, nagkakaparehas po kasi sa isang araw. So, minsan po talaga meron po tayong hindi napupuntahan. Pero yun po yung ating mga possible na magiging plano para sa susunod po na mga taon
na atin pong mai-wide yung coverage ng reach ng ating mga barangay Opo. assemblies. Nabanggit nyo po ay minsan nagkakasabay ang schedule. Opo. So ito po ba pwedeng halimbawa i-schedule Opo. or meron talaga silang gustong date na Okay po. paggawa po ng mga activities na ito? So, dalawa po, Sir Alvin, dun sa assembly-based information drive po natin, kagaya po ng sa Waterworks. Yes po. Ang schedule po ay ang nag-aalat po ng schedule doon ay ang atin pong CPDO. So, dahil sila po ang may hawak ng atin pong Rural Waterworks, so sila po ay nagbibigay po sa atin ng schedule kung kailan po nakalaan yung mga assemblies po ng bawat barangay po para sa Rural Waterworks. Ganun din po sa atin pong Kalipi Federation po, same din po ang atin pong Kalipi Federation Board of Directors. Sila po lahat yung nagbibigay din po sa atin ng schedule. So, kaya po ang nangyayari, talagang halos nagkakasabay-sabay, pero noon pong may ilan din po ng mga araw na sabay-sabay po yung assemblies po ng 3 sectors. So, meron din naman pong pinatulong po ang atin pong city mayor para bumaba din po sa barangay at magbigay din po ng mga informasyon. Ayun. So if ever po magkaroon ng ganitong sitwasyon, pwede po bang kahit sa oras man lang, Opo. ay may ayos po natin para mapagbigyan po lahat? Yes po, tama po yun, Sir Alvin. Sa katunayan nga po, ilan po sa mga nabanggit po namin plano sa atin pong Mayor Marvy, na sa susunod na taon po, yun pong ating sa barangay assemblies, ay Opo. siguro po ay maaaring maikapag-coordinate po kami para hindi po siya mapasabay doon sa schedule ng atin pong Rural Waterworks Opo. at Kalipi na ibibigay po sa atin. Kumbaga po, ang PAAD po ay magkakaroon ng inisyatibo na tumulong sa pag-aayos ng scheduling sa barangay assemblies. Kasi majority din po, Sir Alvin, ng uma-attend sa Yes mga po. mismong barangay assemblies, ay yun din pong mga miyembro ng household ng Sila Rural din. Waterworks. Sila Oo. din po ang atin pong mga Kalipi members, ang atin pong mga senior members. So, yun po, halos sila din naman po yung nakakapakinig doon. Opo. Regarding po sa ating Rural Waterworks po, Mamian, Yes po. madami pa rin po sa atin ang lahat po ba ay may Rural Waterworks or yung ba po ay kumaga po ay dependent po doon sa mga tulad halimbawa nung sa Prime Water Opo. or ganyan? Ang impormasyon lang po, Sir Alvin, na akin pong nalalaman hinggil po sa Rural Waterworks ay meron po tayong 60 barangays po natin ay meron po tayong kasalukuyang 80 na organized Rural Waterworks. So, ibig po sabihin, hindi po lahat ng barangay Opo. ay may established na Rural Waterworks. Siguro po yung iba nga po ay doon sa Prime Water po natin. So, siguro po yung ilang po mga impormasyon hinggil po sa Rural Waterworks. So, ang atin pong city planning po ang may idea po doon. Opo, nakalam po. Ayun. So, aside po dito sa ating barangay assembly-based information drive, usually po kahit kalagitnaan taon, nagkakaroon po tayo ng oath-taking ng mga barangay officials. Yes po. Bakit po nangyayari ito? Okay. So, hindi po natin maaalis na may mga ilang barangay officials po tayo na nagre-resign. Yes po. So, due to siguro po mga job opportunities din Opo. po o kaya po change of priorities. Greener pasture. Opo, so ganun. So, wala po tayong, kumbaga po ay take doon kung kailan at kung sino-sino po yung mga possible na kasi yun nga po, pag dumating po yung pagkakataon na kinailangan po nila, so madalas po tayo ay may mga official, barangay official po. Same with SK officials po na nagre-resign. So, okay. once po na may nagre-resign, so ang atin pong mga barangay officials ay nagkakaroon po ng panibagong appointment. Kaya kung bakit yung po kahit po any months or any time po ay meron po tayong ini-schedule po sa City Mayor for oath-taking. Yes po. Kasi ang iba nga po ay di may mga bagong appointed na mga barangay officials. Opo. Doc, Mian, in case po na sumakabilang buhay, halimbawa ang nakaupong Pangulo, automatic po ba yung first councilor ang upo? Yes po, tama Okay. po kayo, Sir Alvin. By succession po ang tawag doon. So,
Automatic po, yun pong number 1 na barangay councilor, siya po ang magtitake ng responsibility bilang po ng barangay in case nga po na nabanggit nyo na ang current po ng barangay po ay namayapa po. So, kagaya po ng atin pong isang barangay po dito sa atin. Yes So, po. automatic po na nung mawala po ang isang pangulo, so automatic po yung first councilor po ang uupo. Opo. So, paano po yun? Nabawasan ng konsehal. So, kulang ng konsehal. Paano po Opo. yung madadagdagan? Okay. Ang iba pong barangay official ay dahil nga po ngayon, Sir Alvin, nalalapit na rin po ang atin pong barangay election. Sa Sana'y November, matuloy. sana'y matuloy Oo nga nga. po. Ang iba po na case ay hindi na po sila nag-a-appoint ng iisa dahil malapit na nga rin pong Opo. magpalit. Kaya na pong bakante. Kaya lang may bakante. So, ang iba naman po, sa case po naman ng iba, still po, nag-a-appoint pa rin po sila kung sino po yung huli na dati pong, kumbaga po, isunod po doon sa pangpito. Ito po yung sa election. Yun po yung sa election. Pero possible din po mag-appoint na lang. Pwede po, possible din okay. po yun. Discretion din po yun ng magiging punong barangay. Okay. Opo. Ayun. So, sabi nyo, pati po sa kaso ng SK, the same po yung ginagawa natin. Yes po, the same din po, ganun din po pagka po may magre-resign na SK officials. Or depende po kung anong kaso. Opo. Di may mga ganun din po silang ginagawang reappointment po ng mga susunod or mga bago po na uupo bilang SK officials. Ayan, okay. So, aside po dito sa Barangay Assembly, Base Information Drive, meron na oath-taking. Ito pong Barangay Information and Compliance Awareness Program Orientation, ito na tawag nating BCAP. Ano po ito, ma'am? Okay, Sir Alvin, isa rin po ito. Actually, ito po yung aming kauna-unahang flagship program. So, nag-start po ito, Sir Alvin, noong July 24, Apo. 2025, pagkaupo po ng ating Mayor Mayor, Mari. So, in support po sa kanyang Alagang Gabay sa Tagumpay, this is actually our pilot information campaign to support nga po yung mga priority plans and projects po ng ating City Mayor. Pero, ang target po namin nung unang flagship program na ito pong tinatawag na BCAP, ang amin po mga attendees dito ay solely mga barangay and SK officials. Kaya po tinawag siyang Barangay Information Awareness and Compliance ay dahil ito po ay may layunin na maipaabot po sa ating mga barangay officials yun pong mga nakaset na mga guidelines ng ating DILG regarding po sa procedures ng kanilang resignation, pagka-appoint. Kasi yung mga nagdaang mga panahon po, nagkakaroon po ng kalituhan in the end of barangay officials dahil nga po, alam po natin ng ating mga barangay officials ay nakapulood din po sa mandato ng ating DILG. So, ang nangyayari po minsan, kapag ka po may magre-resign na barangay officials, so nakakapagpasa po sila ng copy ng mga papel, halimbawa po ay sa isang ahensya lamang, sa DILG. So, sa amin po, ang records po nila ay active pa rin. So, hindi po nalalaman na may procedures po na kung saan po unang pupunta para po bago pumunta po sa DILG. So, ang nangyayari po ay nagkakaroon sila ng kalituhan. Kaya po, nagkaroon po tayo ng inisyatibo sa PAAD na bumaba po sa barangay at para po ipabatid na yung mga tamang, mga simplified steps po para hindi po sila nalilito, nagpapauli-uli po sa kanilang mga pinupuntahan at tama po yung magiging procedures po ng kanilang pag-a-align ng kanilang mga appointment at same din po ng kanilang mga programa sa barangay. Ayun. So, nag-start po tayo dyan, Sir Alvin, July 24, 2025. Nagkaroon po tayo, Sir Alvin, ng... Magwa 1 year na po. Magwa 1 year na. Kasi nga, Sir Alvin, after po ng BCAP, nag-Barangay Information Assembly Base na po kami pagpatak ng January. Kaya po yung nag-last ng July hanggang December. So, from that po, nagkaroon tayo ng 71 out of 105 barangays naman po na na-reach during the BCAP. Pero pagdating po ng January, bukod sa Barangay Assembly Base, doon po namin siya i-share yung barangay compliance nila
during barangay assemblies. Kasi Yes po. nadodoon na po yung mga barangay officials and SK officials. Kompleto na rin naman Kompleto din sila. Oo. So, itinuloy po namin siya hanggang doon po. Kaya kung bakit, in a total po, dito po sa dalawang flagship program po namin sa information dissemination, nagkaroon po tayo ng 97% reach mula po nung July hanggang ngayon pong katatapos na May. Opo, almost makakompleto na. Halos makakompleto na po. Pero Doc May, ano po bang pagbisita po natin dito ay at least a year po dapat mabisita na isang beses? Opo. Or meron po nagkakadoble sa loob na isang taon? Minsan po, nagkakaroon po ng doble po ng atin pong pagbisita sa barangay. Lalo na po kung may personal na imbitasyon ho Ayun. ang barangay. Kasi Oo. bukod po sa barangay assembly, meron po silang mga sari-sariling mga programa din na mga Sinasabay na pagtabang. nila. Sinasabay po nila. So, Para isa na. Opo, kaya kung bakit po, di tayo po ay tumutugon din po doon po sa kanilang mga imbitasyon. Kagaya, minsan po, kapag ka po nagkakaroon ng mga inauguration at Apo. blessings ng mga bago nilang proyekto or facility po sa barangay, tayo po yung naimbitahan at pagka nadoon na po tayo, binibigyan na rin po natin sila ng mga impormasyon. Kasi ang iba nga po sa ating mga barangay constituents, hindi rin po nakakaabot ng mga bagong programa ng city. Opo. So, tayo po yung naghahatid po sa barangay ng physical information po during their assemblies po. Okay. So, ayun. Importante pa na talaga na may mga assemblies para maipaabot ng ating pong tanggapan ang mga serbisyo po natin sa mga barangay. Yes, Ganun din po sa mga officials sa barangay. Ganun din kasama na po ang SK. Ayan. So, mamaya po sa ating pagbabalik ang ilang pa pong mga functions at ginagawa po ng ating PAAD o itong ating Public Affairs and Assistance Division. Pero bago pong lahat, gusto kong batiin si Ma'am Alet Lasarte na nanonood sa ating ngayong umagang ito at sa iba pa pong nakatutok sa ating programang Palakat Streamline. Magbabalik po ang Palakat Streamline makalipas ang ilang paalala. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Ay, siya, saglit mo nga. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay. Eh, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay. Salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang... Ay kino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa.
Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano po may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy sa traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center Naka-standby po ang mga doktor, gamot, at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacua, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, Hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Pabili po. Magkano po itong mentos? Pabili po. Gratis ang tsaka ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar. Po. At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay nako, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pumasay sa kanila. Aba, Manong, very, very wrong. Alam mo ba, Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay pakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggenyo Hospitality, Manong. Umayos ka, Manong, ha? Ano ba kami dito? Teka, huli na sa balita, ate. Bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan. Sa'yo yan.
madami pang gagamit. Salamat po. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Eto, Batanggeno, sisipinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggeno, sisipinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado. Sa tahanan, paaralan, sa mga pinagtatrabahuhan, sa kalye at kapaligiran, at sa pamayanan, kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Eto, Batanggeno, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado. Eto, Batanggeno, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado. Eto, Batanggeno, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado. Eto, Batanggeno, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggeno, disiplinado. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa Palakat FB page
Ito po ang official online program ng Batangas City Government. Muli po ako inyong lingkod, Alvin Remo, at kasama pa rin po natin ang hepe ng Public Affairs and Assistance Division of PAD, si Dr. Mary Ann Antinor. Ayan. So, Doc Mayan, bukod po sa mga programs po natin, napapansin ko po, parang naging resource person din po kayo. Ang nagsasalita po sa mga barangay. Opo. So, ito po, pag isinasagawa po ba natin ito po ba ay ni-request o talaga po ito nakaschedule? Actually, ito po ay nakaschedule na Opo. po, Sir Alvin. Minsan po ay pinapadala nga po tayo ng atin pong Mayor Marby para po maging representante po para sa mga barangay information. So, naatasan nga po tayo ng magbigay po at maghatid ng mga impormasyon, lalo na po pagdating po sa mga city priority plans Yes and po. programs. Actually po, Sir Alvin, bilang marami nga po tayong barangay na iniikutan sa kasalukuyan, nagkaroon po tayo ng inisyatibo sa PAAD na mag-train din po ng ating mga kasamahan na empleyado. So, sa kasalukuyan po na nakaraang barangay information, 3 grupo po kami na umiikot sa barangay bilang maging resource person. Yes po. Na naghahatid po ng impormasyon. So, nag-train po ako ng 2 kong staff sa atin pong PAD office para din po mas matugunan po namin yung lahat ng mga schedule. Yes Kasi po. nga po, ang nangyayari Kahit sabay-sabay. sabay-sabay ngayon, napupuntahan po namin kahit pa paano. Majority of the assemblies po. Ayun. Siyempre po, in the absence po ninyo, may mga kwalipikado rin pong mga pwedeng magsalita tulad ninyo. Opo. So, ito naman po ay dumaan po sa ating training din. So, sila po ay personal kong tinututukan kapag po sila ang schedule po na nagbibigay ng impormasyon sa barangay. So, minsan po ay sumasama po ako sa kanilang schedule para makita ko po kung paano po yung kanilang delivery. At nakakatuwa po, Sir Alvin, dahil yun pong mismong mga organizers po ng assemblies po, bawat sector sa barangay, naghahatid po at nagsishare sa atin na nakakatuwa po yung mga staff ko po na nakakapag-deliver po, same po kung paano ko siya binibigay. So, nakakatuwa po na ganun po yung positive po yung approach po at saka yung impact po ng ating ginagawa. Okay. So, dahil positive po ang response, may balak po ba kayong dagdagan pa ang mga trainees ninyo? So, sa kasalukuyan po kasi, Sir Alvin, kami po ay 16 lamang internal employees po ng PAAD. Siguro po, isa po sa magiging plano kung sakali po na magkaroon po ng restructuring ang mga personnel dahil marami po Sir Alvin, ang nasa PAAD po yung kanilang mga plantilya, pero sila po ay may ginagampan ng mga roles din po sa iba't ibang opisina. So, mga detailed employees po natin, marami po ang sa PAAD ang plantilya. Pero siguro po, sa mga darating na panahon at magkakaroon po tayo ng chance na magkasama-sama po lahat po ng nasa PAAD, siguro po ay darating po tayo sa punto na makapag-train pa ng mas marami para po kahit papaano, kahit po talagang magsabay-sabay kahit sa isang araw. Dumating nga po, Sir Alvin, sa chance na sa isang araw, 25 na assemblies po yung pupuntahan namin na 3. Pero during that time po, napuntahan lahat dahil nga po, ang Mayor Marby Marino po ay agad pong tumutugon na makapagdala po at makapagpapunta rin po ng ilang mga representative po niya para magbigay din po ng information sa barangay. Doc Mayan, kanina po off-cam na pag-usapan natin regarding po yung darating na eleksyon na malaki din pala ang magiging trabaho ninyo kung sakaling magkaroon na tayo ng bagong pamunuan sa barangay. Yes po, Sir Alvin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, isa po sa mandato natin, yung lahat po ng mga barangay officials records, nasa sa atin po yan. So, right after po na magkaroon ng barangay election, sa atin pong opisina sila pumupunta para kunin po yung ilang mga dokumento ng kanilang pag-fill up regarding sa kanilang specific personal data. So, yun po ay form na nanggagaling po sa DILG. So, tayo po ang tumutulong doon para magbigay po sa 105 barangays at more than 2,000 barangay and SK officials po na mahahalal po muli sa susunod na. Sana po ay matuloy na ngayong Nobyembre po. Pero parang wala naman pong masyadong balita na hindi matutuloy. Parang
sa palagay ko ay baka matuloy na Oo talaga. nga po. Ayun. So, bukod po dito, Doc Mean, ano po yung mga innovations po na ginagawa natin para po mas ma-deliver po natin ng maayos sa mga trabaho po natin sa PAAD? Okay po. Sir Alvin, when it comes to innovations po and improvements sa public affairs, sa kasalukuyan po, Sir Alvin, yung nasabi po nating mandato sa atin po records and correspondence management, tayo po ay kasalukuyang nagkaroon ng initial step po regarding digitization. So, kung matatandaan po, tayo po ay nagkaroon at nag-conduct ng training para sa records management po ng lahat po ng mga records custodian ng lahat ng opisina dito po sa city government. Ito po ay alinsunod po sa RA 9470 o yung tinatawag na National Archives of the Philippines Act of 2007. Ito po kasi, Sir Alvin, ay batas na nagre-required po sa lahat po ng mga government agencies, both ano po ito, local and national, na magkaroon po at mag-establish ng sarili nating internal records management. So, ang Batangas City po ay sa kasalukuyan ay wala pa po tayong ganon. So, ang atin pong public affairs, ang naatasan po bilang secretariat at members po ng Records Management Improvement Committee ng buong City Government of Batangas. So, sa kasalukuyan po, Sir Alvin, lahat po ng opisina at division po ng atin pong City Government ay nagpasa po sa atin ng tinatawag pong National Archives of the Philippines Forms 1 and 2. I-accomplish po nila yun kung saan lahat po ng records na hinahawakan po per opisina ay atin pong chine-check para maging aligned po doon sa nakaset po ng batas. So, ang kagandahan po nito, hindi po tayo kasi basta-basta ngayon talaga pwedeng mag-dispose. Alam niyo po yan. Ano, atin po mga vital records, hindi po natin siya basta-basta. Ano po ito? Soft or hard copy? Hard copy po. Hard yung copy. atin pong mga hard copy. Hindi po siya basta-basta talaga pwedeng i-dispose. So, sa kasalukuyan po, Sir Alvin, tayo po ay nasa stage ng pag-check na po, pagpa-finalize ng NAP Forms 1 and 2. Ito po ay hopefully ay ma-submit na po natin by coming July or August. Saan po natin isinasubmit? Sa National Archives of the Philippines po, mismo sa Manila po natin siya ipinapasa. So, dito po, ito po yung initiative natin para kahit papaano po, align po yung ating mga records management. Kasi sa dami po nating hinahawakang mga dokumento, araw-araw, taon-taon, hindi po natin alam kung saan natin siya i-store. So, may proper way po ng storage and disposal po yung ating mga records. And speaking of, sa sinabi nyo pong storing of records, managing of files, meron po ba tayong mga challenges na nakakaharap every day regarding this? Actually, Sir Alvin, napakarami kasi sa digitization po, kalaban din po kasi natin yung sa system, sa internet connectivity. Kasi kung ang atin pong digital tracking ay hindi po natin mai-connect po sa ating internet, hindi din po siya magpa-prosper. So, kasalukuyan po kasi, Sir Alvin, electronically na rin po ngayon ang pagsisend po ng public affairs ng lahat ng mga admin issuances po ng City Mayor. Kung mapapansin nyo po before, physically po nating inira-route yung lahat ng tulad po ng mga memo. Lahat po yan, memorandum circulars, notices of meeting. Before po, physically natin po siyang inilalabas at inira-route sa lahat ng concerned offices. Imagine nyo po, yung bulk of papers na lahat po individually isi-xerox para po ma-duplicate para sa iba't ibang opisina. So ngayon po, Sir Alvin, isa po sa innovation din, yung electronic na po, by email po natin siya isinesend sa mga concerned offices po natin. So, naiwasan na po natin yung paggagamit ng mga physical paper during the photocopying po ng mga admin issuances. Ngayon po, scan copy na po lahat. And even paperless na po. Even, Sir Alvin, mag-request po kayo sa amin ng copy, for example, ng any document kasi nga po, ang PAAD po ang repository ng ating admin issuances mula o memo. So, pag nag-request po kayo sa amin,
digital copy na rin po yung aming pwedeng ibigay sa inyo. Not unless po, kayo po mismo ang personal na nag-request ng physical copy. Okay. So, yun po. Pwede pong mag-drop by pa rin sa opisina kung gusto po ng physical Opo. or tawag na lang po sa aming telepono kung ang pwede po namin siyang isend via electronic. Kasi po isang araw may hinahanap akong memo. Sabi ko, may dumating na tagapaad. Sabi, naku, naki-email na. Wag talaga. Opo, ganun na po namin siya ngayon ibinibigay. Less Ayun. hassle din po kasi sa Opo. atin kasi minsan yung physical paper talagang hindi po natin maiwasan. Minsan nawawala din. Opo. So, hindi po Ma-misplace. nakakaabot natin. Opo. May misplace po natin. At bukod po dito, makakatipid po tayo ng supply. Yun, isa po talaga yun sa naging purpose po nitong digitization. Opo. Ayan, so Doc Mean, how about sa collaboration po natin with other offices of the city government or even other agencies? Opo, ganun pa rin po ang atin pong public affairs. Sabi ko nga po kanina, it serves as a support arm. So in coordination po with all the city projects and programs, ang PAAD po ay lagi pong nandyan para sumuporta at maging aktibo po para sa pagbibigay po at paghahatid ng impormasyon. Lalo na po kung ang kailangan po nila ay malaman yung mga city priority plans and projects po ng city government. Ayun. So tayo po ay bukas pa rin. Any agencies po. Nung nakaraan po, sabi ko nga po, ang atin pong city government offices, ang CPDO, Kalipi Federation, nagtatap po sa atin para matulungan po sila sa kanilang programa. So tayo po ay tumutugon doon. Ganon din po sa ibang opisina, maaari nyo pong puntahan or sumangguni po kayo sa PAAD para kung may mga concern po kayo na gusto pong ihatid mula po sa ating mga barangay. Ayun. So, meron pong question dito, Tita Doc Mean, from Kuya Marlon Di Makuha Melgarejo. Paano po pag napasok daw po ng virus sa inyong files or sabotage? Meron po ba kayong backup plan? Okay po. So, Sir Alvin, actually po, ang PAAD po ay nag-undergo po ng 3 days training regarding po dyan. So, meron po kaming tinatawag na 3-2-1 backup. So, ang Not once, but yes po, not once, but 3. But thrice. Okay, thrice. Kasi nga po, Sir Alvin, ang nangyayari po minsan, once na nag-digitize po kami, so sa isang computer, nakasave po yung data. Yes Tama po. So after po noon, meron pa rin po kaming isang storage na external drive para po sa mga dokumento namin sa isang computer. Yes po. And then, so dalawa na po yon. Again, ang isa po ay yung kung saan nyo po sinave yung files ninyo. That's one. Then the other po is an external storage. That's number 2. And then ang pangatlo naman po, meron po kayong, for example, laptop na maaari nyo pong isave doon. Pero yung laptop po ay wala po sa opisina. Bakit po natin, yun po ay base po doon sa recommendations doon sa aming training na inattendan. Kasi kung sakali po ang opisina ay for example po, magkaroon ng mga electrical circuits, magkakaroon ng fire or so no. Wag naman, ako wag naman po, diga po. Yun pong mga records sa opisina na nadoon, automatic baka hindi nyo na po siya tama po. makuha. Kaya kung bakit yung isa pong backup na tinatawag po natin, kaya po siya 3-2-1, yun po yung last backup na kung saan any storage naman po, either laptop, another external, basta wala po siya sa opisina. So, ang nangyayari po, ako po yung nag-hold ng isang file storage na dinadala ko po siya every day. So, pagkaka-uwi ko po, dala-dala ko po yun kasi nandoon po yung lahat ng main backup. So, yung akin pong dalawang technical sa opisina, yun po ang ginagawa niya maghalos araw-araw. Yes po. After po na makapag-digitize kami ng mga electronic or digital copy, isi-save po yun sa computer, isi-save sa external, at isi-save po dun sa pangatlong storage namin. Ang dami naman. So, yun po talaga ang required po nila, kaya kami po ay nag-follow doon sa 3-2-1 backup. So, ganun po, Sir Alvin, ang amin pong ginagawa sa public affairs. So, Kuya Marlon, sana po nasagot ang tanong nyo at maraming salamat po sa inyong katanungan. Ayun. Future programs po ng PAAD, future projects bago matapos ang taon na 2026. Okay.
So, gaya po ng nabanggit ko kanina, Sir Alvin, sa darating pong November ay ang aming pong programa para sa pag-facilitate po at pag-assist po ng ating barangay elections. Yes po. Ito po ay right after po ng barangay elections at meron na po tayong mga nahalal na mga opisyal. Ang public affairs po ang tutugon para tulungan kayo sa mga documentary requirements na ipe-prepare po para sa inyong mass O-taking. Yun. So, yun po ang gagawin po ng ating opisina ngayong November. At pagdating naman po, Sir Alvin, ng panibagong taon mula po January, muli po, mag-uumpisa na po muli ang ating pong Barangay Information Ayun. Dissemination Drive Campaign na kung saan halos siguro po kasama na rin dito ang mga patawag po ng seniors, Yes po. patawag ng mga SK Officials Assembly kasi yun nga po ang atin pong future plans kasama po sa strategic plan natin until 2028 ay yung wider coverage po or reach ng ating information dissemination. So, ilang mga barangay muli po ang aming pupuntahan. Sana po ay mapuntahan nga namin. Halos lahat po ng mga schedule nyo ngayon, darating na susunod na taon para po sa inyong mga barangay assemblies. At yun nga po, siguro Sir Alvin, future plans na rin na muli po ay magkaroon ng mga personal restructuring para at least po kahit papaano makapag-serve pa tayo ng mas marami sa ating po, mga tama po. kababayan at sa barangay. Okay po. So, bago po kayo hingaan ng mensahe, Ma'am Mian, hi, Ma'am Idol, miss you. Shoutout naman po. Galing sa Kuya Alan Vic Luwalhati. Hello po, Sir Alan. Good Hi, John morning. Lloyd. Ayan. So, para po sa last part po ng ating interview, ano po maging mensahe niyo po sa lahat po ng ating kababayan, lalo sa mga barangay, pati na rin po sa kasamahan po natin sa PAAD? Okay, so muli po, maraming salamat po muli sa pagkakaroon po ng pagkakataon na maihatid po sa inyo ang mga programa, inisyatibo at mga plano po ng Public Affairs and Assistance Division. In support po with Alagang Gabay sa Tagumpay ng ating pong Mayor Marby Marino at syempre katuwang po ang ating pong Congresswoman Beverly Rose Di Macuja. Kami po mula po sa tanggapan ng Public Affairs and Assistance Division ay naririto po muli at handa pong tumugon sa inyong mga pangailangan, lalo na po para sa pagbibigay ng tamang impormasyon, lalo tigit po sa inyong mga barangay. Sa mga darating na panahon po at mga darating na taon ay antabayanan nyo po ang aming grupo na iikot pong muli sa inyong mga barangay para po magbigay at maghatid po ng mga city priority plans and projects na para din po sa katuparan ng mga programa po at sa ikagaganda po ng komunidad ng atin pong buong Batangas City. So muli po, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Mary Ann Antinor. Baka may mga gusto po kayong bating personal nanonood sa ating ngayong umagang ito. Hello po, siguro po pagbati po sa aking mga kasamahan sa Public Affairs, sa inyo pong lahat dyan. Magandang umaga. Siguro po, yung lahat ng mga barangay, baka po may Yes po. Hello po sa lahat po ng mga barangay officials ng 105 barangay. So, kamusta po kayo? At ganoon din po sa akin pong pamilya. So, kamusta po kayong lahat? Hi, Kuya Romel. Thank you so much po. Ilan nga po yung bang babies? Akin po anak, 3 po. So, 3 boys po. Buti naman po. Hello po kay Thomas, Toby and Teo, and sa akin pong asawa, kay Romel. So, Hello magandang umaga po. Ayan. So, sa mga susunod nyo pong proyekto, sabihan nyo lamang po ang PIO para Yes po ating pong maibigay alam sa ating mga kababayan ang mga proyekto na sinasagawa po ng PAAD. Ayan po. So, muli po, maraming salamat po sa lahat po ng umantabay sa ating ngayong umagang ito. Sa susunod na Huwebes, makasama po natin ang bagong DLG officer sa Batangas City. Wala pong iba kundi si Ma'am Mylene Foliero Villena. Ayan. So, sa susunod na Huwebes po ito. Ayan. So, muli po, maraming salamat po sa ating mga kababayan na tumutok po sa ating ngayong umagang ito. Ugaliing makinig, manood ng Palakat Streamline tuwing araw ng Huwebes sa ganap ni Kasyam hanggang 10 ng umaga dito po sa Palakat FB page. Maraming salamat po, Doc Mian. Thank you, Sir Sobrang Alvin. thank you po sa pagsama nyo namin sa pagsama
sa amin ngayong umagang ito. At syempre po, ang Bradkada. Yes po. Batiin naman po. Shoutout din po sa aking mga Bradkada, kay Congresswoman Beverly. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya kay Ate Amy, kay Andy, sino pa ba? Si Will, si Lester, si Aren, si Marcus, si Eunice, si Gab. si Gab, ayan. Sa lahat po ng Bradkada pa, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ako yung lingkod, Alvin Remo, at mamayaan, sabay-sabay nating banggitin ang ating programa. At ito ang Palakat Streamline. Thank you po. Thank you po. Palakat Streamline.